mga kapatid, tuloy-tuloy po tayo sa ating programa. Oras po natin 6:12 in the morning. Ika nga, ang mali ay nagiging tama sa mata ng bata. Yan ang problemang susolusyonan natin sa pambansang serbisyo publiko ng bayan, kasama siyempre ang mga dalubhasa. Gulong-gulo na talaga, partner. Gulong-gulo na ang isang ina matapos mahuli ang 10 taong gulang na bata. Diyos ko po, 10 taong gulang na anak niya na nagbabasa ng Malaswang Magazine. Sus, Marius. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa at basahin na natin ang kwento ng makamundong anak. Dear Erwin and Martin, I am a 30-year-old mother, and my problem is with my 10-year-old son. Recently, I saw something in his room that really shocked me. He is in 5th grade, and I saw pornographic material in his drawer and under his pillow. Hindi ko alam pero siguro, kasalanan din namin kasi mahilig din yung husband ko na magbasa ng Playboy magazines. I do not know what to do about this situation. Pagagalitan ko ba? Please help. Thanks in advance. Confused Mom. Bueno, para tulungan po tayo sa problemang yan, makakausap natin isang dalubhasa. Nagbabalik po si Dr. Camille Garcia, isa pong psychologist. Doc, magandang umaga po. Ay, magandang umaga. I'm back. Oo, thank you for joining us again. Ito po, meron tayong isang ina na problema. At 10 years old po yung kanyang anak, nahuli niya na may mga pornographic magazines, materials sa kanyang kwarto. Ano ho ba ang may papayo po ninyo dito kay Mami? Okay. Una-una kasi, pag sinabi natin na kung nagbabasa talaga yung bata, hindi mo dapat yung papagalitan dahil kasi parang sasabihin natin, it's a reading material. Pero ngayon, ang sasabihin natin na, anak, meron kasi mga materials, di ba? Pag nakikita mo sa book section na merong pang nursery, pang bata, may pang matanda. It so happens na yung binabasa mo, hindi pa talaga para sa iyo. Dahil kasi pag ang sinabi mo, pagagalitan mo, alam niya na meron siya kagad na ginagawang mali na hindi niya alam ano ba talaga yung mali. Tapos mamaya dumami pa ng dumami yung mga tanong niya na hindi mo na masasagot. So mas maigi na sabihin mo talaga sa kanya na these are adult magazines, so kinakailangan na at this time hindi mo pa masyadong maiintindihan ko ano ba talaga yun dito. Ngayon, kung magkaroon ng queries, Siyempre, sasabihin ng anak, Doc, sasabihin ng anak, ba't yung classmate ko? Bakit si Daddy? Bakit sila pwede si Daddy? Yung classmate ko kaya pwede rin. Kaya nga yung mga questions. Kaya nga sinasabi ko nga na adult magazines start at ganito kung alam mong maiintindihan mo. For 10 years old, sige, ano ba yung katanungan mo dun sa nakita mong magazine? You better communicate ng tama. Hindi yung i-deny mo yung sasabihin mo na magagalit ka na, bastos yan. O hindi yan dapat, mga ganon. Kasi ang mga bata ngayon at grade 5, marami na rin natuturo sa kanila at marami na silang mga katanungan. So as a parent, kailangan prepared ka para sagutin sila at hindi yung ikaw prepared para pagalitan sila. Kasi kung ang iisipin mo ngayon, papagalitan dahil sa ginawa nila, in the first place, ikaw yung may bahay doon, alam mo dapat kung saan nakaligpit yung mga gamit na yun. At itong edad din na ito, Dr. Camille, itong grade na ito, dito maraming na-explore yung mga bata. They find something, They play with something. Sometimes they play with themselves. Diyan nila natututunan sa mga peers, sa mga kaklase, di po ba? Mga kalaro. Totoo yun. Totoo yun. Kasi yan yung start eh. Actually, ang iba pag sinasabing ganun pubertal age, it doesn't follow na ang pubertal age ay yung nasa range kaagad ng 11, 12, 13. Kung minsan, as early as 9 years old, meron ng pagkakataon na talagang nangyayari na yung nagiging curious sila, tapos bakit gano'n na yung may mga pagkakataon na may nagmamature agad pagdating sa mga ganong pagkakataon. So, I guess, hindi lang sasabihin mo na parang yung i-deny mo dun sa bata na maintindihan niya yung mga pangyayari. It's more of you, how to educate properly yung anak mo sa ganyan. Kasi first and foremost, it's a natural thing na mangyayari sa mga kalalakihan na mag-explore sila. Ngayon, kung ang sabihin mo, i-deny mo exploration na yun, so akala nila doing it is wrong. Parang gano'n. Samantalang natural thing yun. You know
you must know how to explain it properly. Pero yun nga Kasi hindi naman siya alarming. Doc. What is alarming is after reading those magazines ng hipo. O kaya Nako. merong ginawang hindi maganda. So pwede itong mag-ugat, itong mga ganitong klaseng pagbabasa ng mga malaswang, mga basahin, ay pwede itong mag-ugat ng kasamaan sa isip ng bata at pwede siyang maging rapist in the future. Hindi siya nagsasabi na magiging rapist ka. It's more of how you'll be able to explain na yung pagbabasang ganyan, ordinaryo, lahat ng tao curious, nagbabasa. Pero hindi tama na kung ano yung nakikita mong mali ay gagawin mo. So kailangan So you paliwanag. have to explain properly. Hindi yung talagang magagalit ka ng mga gagalit. Alam mo, the more na magagalit ka, the more na magiging curious na, ano kaya? Kung ano na lang, dahil kasi pinagalitan ako, takatanayin ko nga sa classmate ko kung meron ganun din yung kope, yung sila tapos hiramin ko na lang. Di mas lalo ka matakot kung nanggaling na. Then, tsaka hindi yung kayo nakakatakot, tapos Doc, galing mo sa iba. Doc, nakakatakot niya yung mga internet eh. Nako, yun. Di ba? Yung access sa internet, Doc. Access eh. Ay, actually, dapat nga talaga, ikaw bilang isang magulang, nandun ka nakagabay. Huwag mong sasabihin bilang isang magulang na, ay, malaki yung paalala anak mo ko. The more that you should know na pagdating ng 10, 11, 12, 13, mga ganyan, ang utak nila, mas magulo eh. So, Ikaw pwedeng, na bilang Doc? magulang ang mag-aayos nun. So pwedeng, alam kaming dalawa ni paring Erwin, kami mga magulang, so pwede kaming yung parental guidance. Habang nanonood sila, na pinapanood namin, ine-explain namin kung ano nangyayari. Oo, tama yun. Tama yun. Walang problema sa ganun. Hindi yung... Kasi baka mamaya naman, ikaw din na mismong adult at pati ikaw yung nasashock ka pa dun sa pangyayari. You should be more or less, alam mo kung paano i-handle yung situation. Hindi ka na dapat magugulat dahil kasi baka mamaya pati yung anak mo magtataka, ba't mami, nagtataka ka pa? Ganun, tayong nanonood na ganun. Kailangan ang magulang, continuous ang guidance. They should be the ultimate guidance counselor ng kanilang mga anak at hindi yun dapat naaalis. Huwag mo sasabihin na malaki na yung anak mo at kayang intindihin lahat ng bagay. Okay, pero talaga ang pinaka-bottom line dyan, Doktora, two things siguro, itago yung mga ganyan. Kasi yung kumpare ko, Maring Berting, oo naman. yung anak niya na 9 years old, may tangan-tangan na gano'n hawak. Sabi, bakit kay daddy maliit kaysa kumpara dito sa litrato? Tinanong sa nanay niya. O, di nagpanik si mama. Jesus Maria, kang bata ka. Tapos yung isa ko pa hong best friend ko, si paring Andrew, ma'am. Nagulat siya, pagkalaki-laki ng charge sa credit card, sa Amazon, ang enorme, sabi, sino ba nag-order? Sex toy, Panginoon ko. Labdal ang dumating sa bahay nila. akala ni Mister sino nag-order ng labdal ay yung pala yung anak niya na high school. Kakalain mo yan. Bakit may access sa credit card? Ay, siguro alam mo hindi naman sa tatay. Labdal ang dumating, Amerikanang labdal. Kaya nga, alam mo, may mga pagkakataon na sana maintindihan na pag walang mga credit cards ng mga bata tapos merong bibili sa internet, meron silang mga prepaid na mga na 100 pesos lang. So alam nilang mahal yun, hindi nila ma-afford yun. Dapat talaga kailangan alam nila kung ano yung mga limits. Kasi kung halimbawa may access na ganyan sa credit card, the more na magkakaroon ng curiosity yung mga bata na, ay, pwedeng mabili ito, pwedeng ganyan, kahit na hindi nila naintindihan kung ano yung mga pinagbibili nila. Dok, may pahabol lang kami na tanong bago tayo magwakas. Ano po? Paano, ma'am, pag tinanong ka ng isang bata, kasi yung kaklase ko nung high school, nag-uunsulta sa amin sa dalubhasa, sabi, parang Eri, paano ko sasabihin sa anak kong 8 taong gulang, galing sa school, may tangan-tangan na kondom na gamit na yata, ginawang balon. Para saan daw yun? Hindi niya alam kung paano niya sasagutin. Alam niya kondom daw yun, doktora. Paano ba sasabihin sa bata na yan ay kondom, para sa ganito yan, 8 taong gulang na bata, ginawang balon yung kondom. Yung bang may mga design pa, ma'am, nakakala niya may mga, sabi niya, wow, parang mga may mga tusok-tusok daw na balon. This is different, mommy. Sabi niya, what kind of balloon is this? Okay.
first and foremost, pag sinabi mong ganun, I think you have to be very technical. Meaning to say, kung anong pagkakaalam mo kung ano ang condom, you say it parang sasabihin mo, alam mo, this particular item is supposed to be used for ganun-ganito. So, syempre yung bata parang din. So, we stop it from there. Pag the time na maintindihan mo na, then we will be discussing about it. Parang ganun. Mas maigi na yung sabihin mo kung ano talaga yung kaysa yung magpapanik ka na ay, ano sasabihin ko ba, lobo ito na may tinik-tinik, na merong mga amoy-amoy, na mga ganitong amoy. Hindi. You say na, ay, actually, yan ginagamit yan ng mga matatanda. It is supposed to be something na, yung talagang you have to be more or less technical para sa ganun. Pag alam nila na medyo scientific yung dating, malalaman mo rin yan kasi hindi pa napapag-aralan yan. Pero eventually, pag naintindihan mo na yan, tapos may tanong ka, balik ka sa akin. Sometimes, mas maigi na sabihin mo straightforward na ganitong item to. Pero ngayon, anak, alam mo, yung mga bagay na yan, actually, baka mamaya kung saan mo napulot yan, baka pwede, hindi yan pinaglalaroan. Hindi yan supposed to be a toy pag yung mga ganyang bagay. If you make the necessary precautions, prevention, na kung sakasakaling saan man yan napulot yun, alam na, yung pwede ka nang as a parent, continuous din ang research mo kung paano mo sasabihin, lalo na kung napakatalino ng anak Alright. mo. Dr. Camille Garcia, ma'am, maraming salamat po muli sa panahon na Thank you, ninyo ma'am. sa amin. Thank you and good morning po. Ay, thank you rin. Sa ulitin. Ito yung warning ko yung advice ko, hindi advice, warning. Warning. Sa mga magulang, lalo na yung mga mothers, no? Kasi iba, hindi naman nila nahuhulihan na may magazine kasi ang uso ngayon, internet na, di ba? Kapag nauubos ang tissue doon sa banyo. Ano ibig It's a sabihin? sign. Sign na? It's a sign of puberty. Paano kung nagtatae Hindi. yung bata? Araw-araw ba nagtatayo yung bata? Hindi naman. Naubos yung tissue. Number 2, pag naglalak. Bakit? Siyempre, naglalak eh. Naglalak. Hindi naglalak ang bata eh. Di ba? Naglalak yan. Pag naglalak na ng pinto. Number 3, pag sabi mong kain na anak, tapos hindi lumalapit. Ayaw. Ang tagal tawagin. Yun ang mga signs niya na Signs. medyo tumatanda na yung, nagiging ulitaw na, nagiging binata na yung bata. Pero itong dalawang ito na susunod sa atin, itong si Paring John, balita ko, as early as 5 years old. Diyos, grabe naman yan. Oo, nakakahawak na ng mga pornographic na Grabe mga naman materials. Yan. Grabe naman yan. Oo. As early as 5 years. Pero aksidente lang naman Aksidente. daw. Naglalaro siya sa kalye, may nakita siya nagtapon daw ng Playboy doon, binasa niya. Binasa. Palo ang inabot sa magulang. Accidental firing. Accidental firing. Pero babala po ang kayong mga magulang. Paano makukuha ng bata yan? Siguro baka kayo dyan, tatay, nanay, tabi-tabihon ninyo yan. Huwag niyo pakalat-kalat na yung mga ganyan mga babasahin dahil hindi dapat nakikita ng mga bata. Ano po? Yeah. Anyway, yan po ang isa na namang Problema, ang tinugunan natin ngayong umaga, natugunan ba natin? natugunan. Natugunan natin? Of course. Ginawa natin si Dr. Ayun. Salamat, Camille. Doc. Ang utak tiyak na mahasa dito sa Dalubhasa. Diyan lang kayo magbabalik pa ang aksyon sa umaga. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.